Hello guys! So ayan ako ulit sa Auntie Arlene. So ngayon, may nagtanong kasi sa akin about sa paano daw ba yung pamamalengke namin dito sa Singapore. Kasi nga, wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. sa Hong Kong ata may napanood siyang video. Tapos meron din ako napanood na isang nag-vlog din doon. Kasi syempre na curious ako kung paano nga ba sila mag-grocery. Mag-market. So yun, dito kasi nagulat ako kasi nawindang talaga ako doon sa pag-ano niya. Kasi parang pumunta siya, yung napanood kong vlog is na pumunta, wet market yung pinuntahan niya. So dito kasi guys, hindi uso yung ganun. Dahil maliit lang alang din yung Singapore. Pero marami silang mga grocery dito na pwede kayong, yung easy, madali na, hindi mo na kailangan talagang, napaka-hassle kasi yun na kung ikaw yung mag-grocery, maubos talaga yung oras mo na, yung napanood kong vlog kasi is yung siya yung pumunta, nag-top up siya, tapos pumunta siya doon sa may mamarketan nila, tapos bumili siya ng mga mga ulam nila like yung isda, pork, tapos yung mga tapos nililista niya or kailangan kompleto yung pera na tawag doon na bibilhin niya, yung ganun. Tapos kaso lang ang nun tawag dito nung umano siya, parang napaka-hassle kasi ako guys, makalimutin ako. So hindi talaga ako pwede ng ganun kasi paano kung nakalimutan mo yung barya, nakalimutan mo yung amount, kung magkano yung kung may mga resibo okay lang. Paano kung nakalimutan mo yung pinamili mo? Tapos syempre diba kasi sabi nga daw doon niya is 2 beses lang siya sa loob ng 1 linggo mag-grocery. Paano kung malimbawa kailangan maramihan yun kasi syempre uubos yung oras mo. Tapos meron pa siyang, sabi nung napaload ko dun sa vlog is meron yung amo niya na place kung saan talaga bumibili ng ng karne. So para sa akin parang pupuntahan mo pa yun, paano kung ang dami mo ng bitbit. Tsaka dito pala guys sa kanila is uso yung parang trolley pag mamalengke ka ganun kasi magdala ka ng sariling aanuhan mo. So ngayon pupuntahan natin itong mall na malapit yung groceryhan nung mami ni ma'am, yung siya kasi nag-grocery sa amin guys, hindi ako kasi siya talaga yung naka-assign sa amin na mag-grocery kasi siya yung nagluluto. Tapos ako naman guys, minsan doon sa amin, tatawid lang kasi yung block namin, tapos tatawid lang ng stoplight, meron doon maliit na fair price o yung parang hypermarket kumbaga sa atin sa Pinas, na doon pwede akong bumili ka. Pag naubusan ng lemon yung amo kong babae kasi yung tubig noon is nilahaluan ng lemon. So bibili lang ako ng ganun, pero hindi na ako nagbabayad ng cash kasi merong nilagay na apps yung amo kong lalaki sa cellphone ko para tawag doon yung apps na yun yung gagamitin, i-scan lang nila, yun na yung pambayad ko. So direkta na yun doon sa amo ko, matitrace na niya noon kung magkano yung nabawas sa account niya, tsaka kung ano yung binili. So yun, kaya wala talaga, cashless talaga yung transaction guys pagka yun, pagka ganun. So pupuntahan natin dito guys ha. Yun, nandito na tayo. Pag ganun siya guys, isang gonon. Dito ang entrance nila. Tapos doon yung mga exit. Yan yung mga exit na yan. Tapos dito pala sa kanila guys is dalawa yung pwede kang tawag doon ng ganito. Pero mag-i-insert ka ng 50 cents o 1 cents na dollars. Tapos tsaka lang siya maalis dito. Tapos pwede mo na itong magamit. Tapos pag ibabalik mo ganun din, i-connect mo lang sila tapos para makakuha mo yung in-insert mo na pera. Tapos dito naman pagka malit lang yung i-grocery mo, ito na lang yung bilhin mo, anuhin mo. Ang tawag doon yan na lang yung mo. Tapos dito yung mga putas na naka-sale. Ayan. So parang normal talaga siya guys na grocery din sa atin. Ayan siya. So, ganun lang siya. Ayan yung mga pag hindi mo alam yung bibilhin mo na nagmamadali ka, pwede ka magtanong sa kanila. Tapos, ayan. Dito kasi yung mga gulay-gulay nila, stand. Tapos yung mga kailangan mo. Halos nandyan na rin talaga siya guys lahat. Hindi mo na kailangan tawag doon yung mga gulay-gulay nila. Tapos, mahilig sila sa mga tofu dito guys. So, yung mga noodles, ganyan.
Tapos ito yung mga fruit stand nila. Paubos na kasi Chinese New Year na. Tapos ayan, yung mga tofu. Tapos yung mga, yan mahilig sila sa steamboat kasi yung mga yung mga nila, mga ham-ham. Tapos mga bacon, mga ganyan. Tapos yung mga sa baba. Ayan. So, yan, may mga flowers na rin dito kung mahilig kayo sa mga flowers. Tapos sa gulay guys, ayan, may mga gulay sila dyan na nakalagay naman yung vegetable. Tapos kung ano lang yung mga mga bibilin mo, ito mahilig sila sa ganito, yung mga tawag doon. Kasi sa kanila guys, pag nandito kayo, mahilig sila sa mga, hindi nawawala sa nila, sa pagkainan nila ang mga gulay na lang yun, parang sister fry mo lang sila. So meron sila mga iba-ibang gulay na mga yan, ayan, nakalagay naman yung presyo. Ayan, mga stir fry yan, mahilig sila. Tapos mahilig din sila sa mga ayan, yung mga gulay, ganyan. Tapos mga ganun na halo. Tapos mahilig sila sa mga mushrooms guys dito. So yun. Kasi ito, more gulay. So dito sa area na to is puro gulay. Ayan. So, ayun yung mga prutas. Yan, more gulay. Tapos yan, may mga kabulaklak sila dito sa side na to, mga fresh flowers. Tapos dito yung mga isda. So hindi mo na kailangan, pinapanood ko kasi guys yung mga sa mga yung sa mga skinless yata to, ayan. So yan, yung mga nila guys, mga isda nila dito, hindi mo na kailangan pumunta ng ito masarap. So hindi mo na kailangan pumunta pa ng mga wet market para bumili lang ng mga isda-isda kasi kompleto na, tsaka nakapack at tsaka malilinis na siya, so ready to cook na. Yan, so yun. Tapos ito, mga mahilig sila ng mga ganito, lalo pag may mga steamboat yan. Yan, pag mga ganyang may mga okasyon na mahilig sila. Ngayon, paubos na kasi nga Chinese New Year. So, pag marami yan, guys. Tapos yun, ito, madalas nilang hinahalo din yan sa mga niluluto nila. Ayan. So, lahat dito ay puro, yung na yung sa mga wet market, yan, mga gulay pa. Tapos yung mga patatas doon sa side na yun. Ayun. Tapos yung mga lahat puro mga gulay dyan sa area na yan. Tapos yun. Tapos yan. Ganun. Tapos mga sibuyas, mga ganun. Talagang normal siya ng mga bilihan ng mga guys dito. Ng grocery talaga siya. Pero kasi lahat nandito na. Kung halimbawa mahilig kayo sa mga crab, ganyan, mga ayan yung mga mga to. Yan, kung gusto nyo squid. Ayan. So, lahat guys ay na, hindi mo na kailangan. Tapos kung yung sa wet market nga na napanood nila, napanood ko pala, na yung sa Hong Kong, bali ayan, yung plastic, kukuha ka lang yung portion na gusto mo, or pwede mo, yun, may tao doon na nag-a-assist. Pwede mag-assist sa'yo na kung gustong pahiwa, kung gusto mong patanggalan ng hasang, yung ganun palinisan mo, lalo't may mga tilapia dito. Ayan, yung tong, yan yung gagamitin mo, tapos magkuha ka lang ng ilan, tapos pwede mong palinisan kay kuya. Tapos ayan, yung mga mga fresh pa siya. Ayan, yung mga isda. Ayan. So nakikita nyo naman guys, yan yung parang wet market dito guys. Tapos merong seafood na yan, mga fresh pa din. Yan. Si kuya, ayan. So dito, tawag doon, kaya hindi talaga, ayan. So yun, kaya yun na, itingnan mo yun siya, magbabayad na lang siya. Bali yun yung kinuha niyang tawag doon yung isda, ganun. Ay sorry. Tapos dito naman yung mga manok. Yun, kung gusto nyo mga ready to na, yan, meron. Tapos kung meron pa kayong mga ground something, yung mga giniling, ayan, meron din sa area na to. Ayan. So, yun. Tapos yan, na to, puro mga grocery na to guys. Tapos ito yung karne, hindi mo na rin kailangan pumunta nga ng wet market at saka umano kasi ayan, may mga lahat ng klase ng karne na baboy, nandyan na. So sasabihin mo na lang kung ano yung mga gusto mong ayan. Doon sa nagtanong pala sa akin guys ng about doon sa
tawag doon, paano daw yung ano ba tawag doon? Dahil nga dito, yung mga sulat dito guys is pwedeng may Chinese, English, tsaka tawag dito Malaysian at tsaka Indian, kasi dito guys is 4 ang lahi. So katulad nito guys, yung yan no, yung sa information no, yung sa taas makikita nyo sa English siya nakasulat, tapos biglang sa baba is kung ano yung nakasulat sa English translated sa Chinese, tapos dito naman is ganun Malaysian, yun. Tapos yan, ito yung mga ano. Tapos, kung gusto niyo naman yung ayaw niyo maramihan yung bibilhin niyo, halimbawa, konti lang yung kayo sa bahay, kasi usually ganun dito yung mga amo. Ayan, may mga pork dito na mga ano na, ano na lang kung mga 2 piraso lang yung kakailanganin mo sa pagluto, kasi yung karamihan ng mga family dito is maliliit lang. I mean, konti lang ang member ng family, so hindi mo na kailangan ng ano, yung may mga atay dito na gusto mo na ano, nakalagay na dyan, mga malilinis na yan guys. Kayo na lang yung pipili ko anong klase yung bibilhin nyo. Tapos ayan, may mga giniling na rin, ganun. Tapos mga klase, ayan. So yan, dito sa area na to, yung mga konti lang, yung hindi talaga maramihan na pagka bibili kayo, ayan. So kung gusto mo yung mga, ano ba yun, yung atay-atay na niluluto, yun, so pwede yan dito guys. Lahat mga pork dito. Tapos dito meron din yung pag gusto mo na i-stock siya na medyo mas matagal, so pwede. Ayan, may mga ano doon. Ayan, pang baka yata itong mga to. Ay, pork din ba? Pero may mga area yan na pang baka lang din. So, tapos ito kasi sila guys, mahilig sila sa mga herb na soup. So yun, kaya dyan din mamimili. Kaya pag yung amo nyo sinabihan kayo na gusto ko ng ganito, minsan picture lang pinapakita sa inyo kung ano, tapos yun yung bibilihin nyo. Pag hindi nyo alam, magtanong kayo sa mga para kung gusto nyo mapadali yung pagbili nyo, tanong kayo sa mga ano, yung mga staff nila dito, yung mga crew, gano'n, ano tawag doon? Crew tuloy. Yung mga beans sila dyan, mushroom, gano'n. Kasi mahilig yan sila sa mga mushroom at saka ano, mga nuts, ganyan. Yan, mga bihon, gano'n. So marami yan. Ito mga cans na to. Tapos dito, yung mga buns, mahilig sila, yung mga amo ko din, mahilig yan sa almusal nila, mga buns, iba-ibang klase. Yan, so dito rin sila namimili, ganun. Pero madalas yung mga amo ko is nag-order online lang. So yun guys. So lahat, madalas kami is mga ano kami, mga order online, kasi nga minsan nakakakuha syempre ng mga voucher, ganun. Tapos tawag dito, yun, nakakuha ng mga voucher. Tapos, ayan, yung mga bigas, dyan din. Pero kami, online kami order ng bigas, guys. Kasi yung amo ko nga, ayaw nila ng, ano. So, dito naman sa area na to, yung mga bigasan lang nila. Ayan, yung kakahilera doon, hanggang doon yan, guys, sa pag-ganun. Kasi pag ang helper nila ay Pilipina, hindi po talaga mawawala ng bigas. Pero pag sila lang, mas more on sila. Ito naman yung mga detergent something. Sa mga more on ano sila guys, more on tawag doon, mga more on ano sila pagka sila lang noodles, ganun. Pero pagka yung ano nila is may mga biscuit dyan, ganun. Tawag dito, more on ano sila, more on noodles, ganun. So, yun lang naman din. Parang normal ko. Ano nakikita nyo sa Pilipinas na mga hypermarket, ganun. Ganun din naman dito. Yun nga lang, dito, hindi mo na kailangan pumunta pa ng, ano, parang walang masyadong talipapa na tinatawag dito sa amin. Nakatulad doon, napanood ko doon sa Hong Kong na talagang bumili siya ng, ano, ang tawag doon, bumili siya ng mga isda, ganun. Tapos, ano, pinalinisan niya doon. Yung parang katulad ng talipapa o wet market dun sa kanila. Eh, dito kasi guys, nandyan na yung mga anuhan mo. Tapos, nandyan din si kuya yung pwede mong anuhan. Doon ang, ano nila, ang tawag doon, dyan ang aming seafood. Seafood. Yung aming mga, ano, yung tawag doon, yung mga karne, isda, ganyan. Nandyan na, nandito na lahat. So, hindi mo na kailangan pumunta pa kung saan-saan para bumili ng ganun. Kasi, sa kanila dito, mas binavalue nila yung oras kaysa yun, tsaka pagod. Kasi nga, isang puntahan mo lang. Tapos, dito sa kanila, guys, is uso dito yung ano, uso dito yung, tawag doon, uso dito, mga trolley.
pagka bibili, pagka ano, yun. So, yan, may marami mga ano, gusto mo yung mga frozen anik-anik. So, ganun sa kanila. Ayan yung ano, pila ka dyan, ganun. So, wala naman talaga akong bibilhin ngayon. Kaya lang, pinakita ko lang sa inyo kung saan tawag doon, saan sila namimili, ganyan. So, dito, ano, ang tawag doon sa exit na ako. Bali dito yun, niya, katulad yan si Kuya. Ayun, si Kuya, umaano siya ng trolley niya. Ganun ang uso dito, yung trolley. Na para hindi mahirapan na magbit-bit, ganun. So, yun, yung katulad nun, no. I-focus ko sa inyo, guys, yung may dala siyang ganun. Ayan, oh. Yun, nakikita mo, ganun. May trolley sila. So, yun lang. Nandyan lang yung sa katapat yung Watsons, guys. Tapos, dito naman sa kabila yung Guardian. Yun. Diba magkalapit lang yung pinag-grocery at ano, bumababa lang yan sila dito pagka sinabi ko na yung bunso namin or kung, kasi yung panganay nga, sabi ko may panganay at saka bunso is magkaiba na shampoo, conditioner, body wash, yung ganyan. Pagka isa sa kanila is wala nang stock, sinasabi ko lang sa amo kong lalaki, tapos pumupunta lang siya dito, pagka kasi pag weekend yan sila pumunta or pagkatapos nilang mag-out sa trabaho, yun, dumadaan na yan dito kasi nadadaanan nila to pa uwi, tapos bumibili na sila guys ng mga kailangan dyan sa Watsons at Guardian. So yun, kaya dito sis, wala ka talagang hindi hassle dito na pag pinag-grocery ka, kasi minsan may mga amo na medyo ano na, tawag doon, medyo ayaw nila yung mga hassle-hassle. Pero usually sila talaga yan. Kasi, ano, parang yun yung nakasanayan nila dito. Ngayon, kung sakali yung amo mo is, ikaw yung pinagluluto sa bahay, di ba? Ikaw yung magluluto. Ngayon, pag ikaw yung pinagluto nila, malamang, di ba, dapat alam mo yung, kasi lagi yan sila, mga Chinese, lalo pag Chinese ang amo mo, mahilig yan sila sa mga gulay. So doon sa pinaggroceryhan namin, meron ng gulay. Ngayon, kung ang problema mo naman is mga karne, at saka yung mga isda, ganon. Di ba pinakita ko na nga kanina na pwede ka naman bumili doon. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa kung saan para mag-ano ng wet market. Ayaw nila ng mga ganon-ganon sis. Kasi dito, ano na, malilinis na yan. Ano na, ready to cook na yan. Ilagay mo lang yan sa fridge mo. For example, kailangan mo lutuin ngayong araw ganito. Ang gusto nila, halimbawa, gusto nila yung may giniling na karne. Yun, kukunin mo lang yung isang pack ng pang-giniling na karne. Kasi usually dito, yung pamilya dito is maliliit lang or member nila is konti lang. So, ang mangyayari nun is kukuha ka ng yung isang ganun lang, na yun lang is yun na, yun ang panluto mo ngayon. Kung gusto naman nila kaya parang bulalo yung ganun, yung dubde, basta kung anong gusto nila. Kung gusto naman nila yung mga salmon na prito ka lang na ganun. Tapos kung ano yung gusto nila, lahat makikita mo dito sa pinag-grocery na sinasabi ko sa'yo. Dito na nag-grocery yung yung mami ni ma'am. Tapos may trolley lang yan siya para hindi mahirap magbitbit. So yun. Kaya dito naman din, pagka may mga binili ka na dito, kasi may escalator dito na dadaanan, may elevator din naman. So kaya hindi mahirap kasi. Kaya sis, yun, ayun. So medyo mahaba na yung video ko. So pahapyaw nga lang yung pag-video ko kasi naiiyak din ako konti. Kasi nga tumitingin yung iba. Pero okay lang, at least kahit pa paano, anong tawag doon, napakita ko na rin naman sa inyo. So yun lang guys. Yun sisi, kaya yung sa tanong mo na paano ang pagmamalengke dito, pag ikaw ang pinamalengke ng amo mo kasi ikaw yung magluluto, ganon, huwag ka mag-alala kasi mostly yung mga kailangan sa bahay online nila yung order, yung mga bigas, mga yung mga kailangan sa mga laundry, ganon, online yan. Tapos yung pamamalengke naman na yung pagkain, lahat naman na bibili nila yan dyan sa, yun nga, sa tinuro ko sa yung ganon. So okay na, hindi mo na kailangan linisan talaga yan or tatarin yung manok kasi balinis na yan dito, nakaano na yan. Kung gusto mo lang ng chicken wings, maraming may mga chicken wings dyan. Tapos kung gusto mo yung isda, pwede mong palinisan mo yan, sagot na nila yan dito. Hindi na basta bibilin mo na lang yan, kikiluhin nila yan, lilinisan nila yan, ganon. So yun guys, kaya madali dito, tsaka tawag doon, walang kahirap-hirap na
yung mataon naman na yung lugar nyo is medyo malayo, amo mo ang bibili. Kasi hindi na nila kayo niyan pa, lalo pag may alaga kang bata, hindi ka na mag-e-effort ng sobra na pupunta pa kung saan. Pero karamihan dito guys, yung mga ano nila, mga grocery nila is tawag doon, yung mga pinag-groceryhan nila, marami may mga maliit na, yung parang maliit na hypermarket, tapos may malaki din naman na supermarket, yan, yung gano'n, mini mart, yung mga gano'n. So yun nga, sabi ko nga sa inyo dito sa amin, pag di ka nagmamadali, dito ka sa kaliwang side, pero pag nagmamadali ka, doon ka sa kanan. Parang nag-giveaway sila doon sa mga nagmamadali. So yun, kaya ganito lang dito guys. Tsaka dito guys, pag nakakakita kayo ng mga taong may mga trolley, yung may mga hila-hila, yun o, parang ganon. Asa na yun? Si Kuya, makakakita ba? Ayun. Sige na ako kung makaabutan ko. Ayun, kaso may mga nakaharang. Ayun, palabas na si Kuya. Ayun, trolley siyang ayun. Nakikita ba? Yata. Si Kuya. Ayan. So, ibig sabihin nun, galing siyang namalengke. So, yun. Ganun lang siya, guys. So, ayun lang Sisi, sana malinaw yung pag-explain ko sa iyo at saka tawag doon na nasabi ko ng maayos yung gusto mong malaman. Pero pag may hindi ka pa alam talaga, pwede ka lang comment ka lang diyan pagka nagawan ko ng video ko na lang para mas explain ko na maayos sa iyo. Pero yun nga, nakakalabas lang ako pag day off ko. So, yun lang po. Bye-bye.